Sa pagpapatuloy, kinabukasan, nagtipon-tipon ang lahat sa base ng operasyon ng Dragon Tooth Organization, agad na ipinakita ni Luolin kay Minghi ang lahat ng inirekomendang miyembro, ipinaalam niya kay Minghi na ang mga inirekomenda ng superhuman troops at mula sa Special Combat Forces ay pawang mga miyembrong may mahalagang kontribusyon sa mga nakaraang operasyon. Nabanggit ni Minghi na mukhang seryoso ang superhuman troops at Special Combat Forces tungkol dito dahil inirekomenda nila ang iba't ibang mahuhusay na mandirigma. Sumang-ayon si Luolin at sinabing nagpadala rin ng ilang tao ang Nando Academy. Agad na sinuri ni Minghi ang mga profile ng mga taong ipinadala ng Nando Academy. Ilang sandali pa, natagpuan ni Fingling ang 2 taong kilala niya. Ipinabatid niya kay Minghi na ang mga pangalang Linnan at Songyi ay dati ring bahagi ng Student Council at pareho silang malalakas, nasa Sunblaze rank na. Dagdag pa niya, dalubhasa si Linnan sa paggamit ng mga baril, habang si Songyi naman ay may natatanging kakayahan sa paggalaw ng palihim. Ipinahayag ni Fingling na tila ibinibigay ni Principal Chu ang buong suporta niya sa kanila. Sinabihan naman ni Minghi ang dalawa na pumunta na upang makilala ang kanilang mga bagong kasamahan. Ngunit ipinaalam ni Luolin kay Minghi na ang ilan sa mga miyembro ay dating kasapi ng Dragon Tooth Organization na nagretiro na. Ngunit humiling na bumalik nang marinig nilang muling itatayo ang organisasyon, iniisip nilang dapat nila itong ikatuwa, kaya't hindi na iwasan ni Minghi na tanungin si Luolin kung ano ang mali rito. Ipinaliwanag ni Luolin na bagaman maayos naman ang karamihan, may isang taong mahirap pakisamahan, ipinabatid niya kay Minghi na ang tinutukoy niyang tao ay si Zhang Hu, dating pinuno ng Squad 1, na nagretiro 1 taon na ang nakalipas dahil sa natamong pinsala. Ngunit matapos niyang ganap na gumaling, biglang lumakas ng husto si Zhang Hu at umabot na sa White Swan rank. Kilala si Zhang Hu sa kanyang kayabangan at pagiging agresibo sa mga misyon. Ang Squad 1 na pinamunuan niya ang may pinakamalaking kontribusyon sa lahat ng miyembro, ngunit sila rin ang may pinakamaraming casualty. Ipinahayag ni Luolin ang kanyang pag-aalala. Sinabi niya na kung babalik si Zhang Hu sa Dragon Tooth Organization, maaaring hindi niya sundin ang mga utos ni Minghi, na magiging isang malaking suliranin. Iminungkahi niya na mas mabuting tanggihan na lamang ang aplikasyon ni Zhang Hu. Sinabi ni Minghi kay Luolin na hindi nila tatanggihan ang aplikasyon ni Zhang Hu. Ipinaliwanag niya na dahil nangangailangan ng mas maraming tauhan ang Dragon Tooth Organization, dapat nilang payagan ng isang malakas na mandirigma tulad ni Zhang Hu na sumali. Dagdag pa ni Minghi, kung hindi makikinig si Zhang Hu sa kanya, papatumbahin na lang niya ito hanggang sa sumunod. Agad na nagtungo ang tatlo sa pangunahing lobby ng Dragon Tooth Organization. Nang makita si Minghi, may ilang tao mula sa Special Combat Forces ang nagkomento na mukhang masyadong bata pa si Minghi upang maging pinuno ng organisasyon. Mabilis na tumingin si Minghi ng may awtoridad sa mga bagong miyembro ng Dragon Tooth Organization. Samantala, may isang tao mula sa superhuman troops ang pabulong na sinabi sa kanyang kaibigan na narinig niyang si Minghi ay isang baguhang estudyante lamang mula sa Nando Academy. Nang tanungin si Zhang Hu ng isa sa mga dating miyembro ng Dragon Tooth Organization kung ano ang opinyon niya, tumikim lang ito ng may panunuya. Samantala, namangha naman ang mga miyembro mula sa Nando Academy kung paano nagawang maging pinuno ni Minghi ng Dragon Tooth Organization sa ganoong kabataang edad. Sinabi nilang dapat silang matuto mula sa kanya. Sa isip ni Minghi, tulad ng inaasahan ni Luolin, ang mga bagong miyembro ay nanatili pa rin sa kani-kanilang pangkat, at wala siyang nakitang kahit kaunting pagkakaisa sa kanila. Pinayuhan ni Minghi ang mga bagong miyembro, sinabi niya na hindi na siya magsasayang ng oras sa mga pananalita dahil nagmamadali sila, at sigurado siyang alam na nila ang tungkol sa malaking pagsabog na nangyari sa gitna ng lungsod. Ipinaalam niya sa kanila na ang mga parasitic demon ay nagkukubli sa iba't ibang bahagi ng Nando City at laging handang magdulot ng kapahamakan. Ipinahayag ni Minghi na matapos aprubahan ang muling pagtatayo ng Dragon Tooth Organization, siya ang itinalagang pansamantalang pinuno nito. Ang una nilang misyon ay ang lubusang puksain ang mga parasitic demon. Habang ipinapaliwanag ni Minghi na hahatiin niya sila sa mga grupo at bibigyan ng kani-kanilang misyon, lihim namang nag-isip si Zhang Hu na si Minghi ay isa lamang pansamantalang pinuno. Sinabi niya kay Minghi na hindi siya sang-ayon sa kanyang plano. Ipinahayag ni Zhang Hu na kahit nakapos sila sa oras, hindi sila maaaring magmadali sa mga bagay-bagay. Sinabi niyang bago magtalaga ng grupo, kailangang lubos munang maunawaan ang kakayahan ng bawat isa. Kaagad namang ipinaalam ni Luolin kay Zhang Hu na napag-usapan na ng leader ang tungkol sa mga grupo at misyon.
Matapos nito, tinanong niya si Zhang Ho kung hindi ba siya nasisiyahan sa desisyon o kung sinusubukan ba niyang sumalungat sa utos ng mga nakatataas. Pinagalitan ni Luolin si Zhang Ho dahil sa hindi siya marunong sumunod sa utos kahit isa siyang veterano ng Dragon Tooth Organization, tahasang inamin ni Zhang Ho na hindi siya nasisiyahan sa desisyon. Sinabi niya na isang batang gaya ni Minghi ay wala pang alam, at nagtanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng karapatan na maging pinuno ng Dragon Tooth Organization. Galit na sumagot si Luolin at sinabing dapat lang tingnan ni Zhang Ho ang lakas at mga nagawa ni Minghi. Ipinunto niya na sa mga kamakailang pangyayari, ang laban sa Astronomy Group at ang insidente sa nuclear power plant, kung hindi na ituwid ni Minghi ang sitwasyon sa mga panahong yun, matagal nang nagkagulo ang Nando City, tinanong niya kung anong karapatan ni Zhang Ho para hamakin si Minghi. Muli namang tumikim si Zhang Ho at sinabing walang halaga ang mga sinabi ni Luolin dahil lahat ng naroon ay dumaan na rin sa iba't ibang laban. Ipinunto niya na lahat sila ay may kani-kanilang nagawa, kaya hindi dapat gawing espesyal ang mga nagawa ni Minghi. Dagdag pa niya, maaaring swerte lamang ang lahat ng tagumpay ni Minghi. Matapos iyon, idineklara ni Zhang Ho na kung nais ni Minghi na maging pinuno ng Dragon Tooth Organization, kailangan niyang patunayan na siya ang pinakamalakas sa lahat. Magsasalita pa sana si Luolin, ngunit pinigilan siya ni Minghi. Diretsyong tinanong ni Minghi si Zhang Ho kung ano ang ibig sabihin ng pagiging pinakamalakas. Sumagot si Zhang Ho na kailangan lang ni Minghi na labanan siya. Sinabi niyang kung matatalo siya ni Minghi, wala na siyang magiging pagtutol sa pagiging pinuno nito. Matalim na tumingin si Minghi kay Zhang Ho at walang pag-aalinlangang sinabi na lalabanan niya ito agad-agad. Agad silang nagtungo sa training ground ng Dragon Tooth Organization. Pinayuhan ni Luolin si Minghi na pag-isipan muna itong mabuti. Ipinaalam niya kay Minghi na si Zhang Ho ay napakalakas, mas malakas pa kaysa sa dating leader. Ngunit sagot ni Minghi, wala na siyang ibang pagpipilian dahil nauubos na ang kanilang oras. Ipinaliwanag niya na dahil walang pagkakaisa ang mga miyembro ng Dragon Tooth Organization, gagamitin niya ang laban na ito upang ayusin ang sitwasyon. Idinagdag pa niya na maswerte sila na pumayag si Zhang Ho na lumaban, dahil sa ganoong paraan, mapapatunayan niya ang kanyang sarili. Tinignan siya ni Luolin at tinanong kung tiyak ba siyang mananalo siya laban sa isang White Swan rank. Sa kabila ng lahat, tiniyak ni Minghi na alam niya ang kanyang ginagawa. Nang makita ang determinasyon ni Minghi, wala nang nagawa sina Fingling at Luolin kundi pagkatiwalaan ang kanyang desisyon. Pinayuhan nila siyang mag-ingat. Samantala, sinabi ni Songyi sa lahat na narinig niyang si Zhang Ho ay nasa White Swan rank na. Alam nilang si Minghi ay nasa Heaven Flare rank pa lamang, kaya't kapwa naniniwala sina Songyi at Lina na matatalo si Minghi sa laban. Bago magsimula ang laban, sinabi ni Zhang Ho kay Minghi na maaaring may talento siya, ngunit wala yung halaga kung ihahambing sa purong lakas, teknikalidad, at kasanayan sa pakikipaglaban. Idinagdag pa niya na ipapakita niya kay Minghi na ang pagiging pinuno ng Dragon Tooth Organization ay hindi isang papel na basta na lang maaaring kunin ni Numan. Isang malawak na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Minghi. Tinanong niya si Zhang Ho kung ang tinutukoy ba nitong purong lakas, ay ang lakas ng panlalait sa iba. Nagliyab ang galit sa mga mata ni Zhang Ho, habang pinakawalan niya ang kanyang malakas at nagngangalit na aura. Sinabi niya kay Minghi na siya mismo ang humiling nito. Napakalakas ng biglaang pagtaas ng aura ni Zhang Ho kaya lumikha ito ng isang shockwave. Agad na tinakpan ng mga taong nasa paligid ng plataporma ang kanilang mga tainga at yumuko ang kanilang mga ulo. Walang anumang sinabi pa, agad na sumugod si Zhang Ho kay Minghi. Si Zhang Ho ay isang inapo ng sinaunang anyo ng labanan gamit ang kamao at dalubhasa sa tiger form. Ang kanyang talento ay Blue Spirit Sonic Boom, at taglay niya ang pambihirang kakayahan sa labanan. Habang iwinasiwas ni Zhang Ho ang kanyang mga kamao patungo kay Minghi, bigla itong nawala. Sa isang iglap, nakalayo si Minghi at hinawakan ang kanyang dibdib. Muling tumingin si Zhang Ho kay Minghi at ngumiti. Sa kabila ng mabilis na galaw ni Minghi, tinamaan pa rin siya ng atake ni Zhang Ho bago pa siya tuluyang makalayo. Sa gilid ng plataporma, nagbulungan ang mga miyembro ng superhuman troops at sinabing hindi patas ang laban. Naniniwala silang imposibleng manalo si Minghi laban kay Zhang Ho, na may lakas ng isang White Swan rank at may Blue Spirit talent. Habang unti-unting pinapalakas ni Zhang Ho ang kanyang presensya, sinabi niya kay Minghi na nagsisimula pa lang sila. Sa isang sigaw, ginamit ni Zhang Ho ang kanyang Sonic Tiger Pump, laban kay Minghi, mula sa kung saan,
isang dambuhalang tigre ang lumitaw at tila handang sagpangin si Minghi. Nang makita kung gaano kalakas ang atake ni Zhang He, hindi napigilan ni Fingling ang kanyang pag-aalala kay Minghi. Sa gitna ng nakakakilabot na pag-atake ni Zhang He, biglang iniunat ni Minghi ang kanyang braso, laking gulat ng lahat nang makita nilang unti-unting naglalaho ang atake ni Zhang He. Muli na namang naglaho si Minghi, sa isang iglap, mabilis niyang hinigop ang hangin sa paligid habang papalapit siya kay Zhang He. Sa sandaling yun, ginamit ni Minghi ang kanyang teknik na Air Blast Punch. Agad na tinaas ni Zhang He ang kanyang mga braso upang ipangsangga sa atake, ngunit huli na, hindi siya nakapaghanda ng sapat upang tanggapin ang suntok ni Minghi. Sa lakas ng suntok ni Minghi, naitulak si Zhang He paatras, nanlaki ang mga mata ni Zhang He habang nakatitig kay Minghi, hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi rin makaintindi ang mga manunood kung paano nagawa ni Minghi na pigilan ang atake ni Zhang He. Ngunit nang masusing tingnan nila si Minghi, napansin nilang may lumalabas na pulang aura mula sa kanyang katawan. Sa isang iglap, biglang sumabog ang kanyang aura, agad na bumalot sa buong paligid. Ilang sandali pa, nabuo ang vacuum realm ni Minghi, hindi maunawaan ni Zhang He ang nangyayari at hindi mapigil ang titigan ito. Nagulat ang lahat ng mga manunood. Hindi nila inaasahan na mayroong palang Red Sovereign Talent, si Minghi. Sa puntong yun, sinabi ni Minghi na siya naman ang gaganti ng atake. Ngumiti si Zhang He at sinabing gusto niyang makita kung ano talaga ang kakayahan ni Minghi. Sa isang iglap, sabay na sumugod sina Minghi at Zhang He na parehong walang pag-aalinlangan. Ginamit ni Minghi ang Air Blast Punch upang umatake, habang ginamit naman ni Zhang He ang Sonic Tiger Punch upang salubungin ito. Napakalakas ng kanilang banggaan kaya lumikha ito ng isang pagsabog na nagpayanig sa buong paligid. Napaatras ang mga manunood habang nagkalat ang alikabok mula sa matinding banggaan. Mula sa ulap ng alikabok, lumitaw si Minghi, nahihirapang muling makabalanse. Katulad niya, si Zhang He rin ay natangay ng matinding epekto ng kanilang sagupaan. Hindi makapaniwala si Zhang He, sinabi niyang kahit pa may sovereign talent si Minghi, imposibleng makipaglaban ng patas ang isang Heaven Flare rank laban sa isang White Swan rank. Habang inihahanda ang sarili para sa panibagong atake, tinanong siya ni Minghi kung bakit ang tagal niyang mapansin kung saan siya nagkakamali. Nanlaki ang mga mata ni Zhang He sa pagkagulat, alam niya ang gustong ipahiwatig ni Minghi, ngunit hindi niya matanggap ang katotohanan. Dahil dito, sumugod siyang muli upang patunayan na mali si Minghi. Ginamit niya ang kanyang Sonic Tiger Punch upang sirain ang vacuum realm ni Minghi, ngunit sa sandaling tumama ang kanyang suntok sa vacuum realm, bigla itong naglaho. Hindi makapaniwala si Zhang He, hindi niya naisip na ang kanyang malupit na Sonic Tiger Punch ay walang magiging epekto. Sa isang iglap, lumitaw si Minghi sa likuran ni Zhang He, dahil sa pagkalito, hindi agad nakarespond si Zhang He, sa isang malakas na sipa, tinamaan siya ni Minghi. Hindi makapaniwala ang mga dating miyembro ng Dragon Tooth, hindi nila maintindihan kung bakit tila si Minghi ang nangunguna sa laban. Ipinaliwanag ni Fingling sa lahat na ang Red Sovereign Supreme Realm ni Minghi ay isang absolute vacuum. Pinaliwanag niya na ang Sonic Tiger Punch ni Zhang He ay gumagamit ng tunog upang bumuo ng atake, ngunit, dahil walang daluyan ang tunog sa isang vacuum, hindi nito kayang salungatin ang larangan ni Minghi. Samantala, sinabi ni Minghi kay Zhang He na ang pinakamalaking problema niya ay ang labis na kumpiyansa sa sarili. Binigyang diin niya na kahit hindi naiintindihan ni Zhang He ang kapangyarihan ng kanyang kalaban, lagi siyang tiwalang mananalo lamang dahil siya ay isang White Swan rank. Pinunari ni Minghi na noong pinamunuan ni Zhang He ang unang squad ng Dragon Tooth Organization, hindi maaaring baliwalain ang mga sakripisyong ginawa ng kanyang mga tauhan sa laban sa Changliang River. Maalala raw ni Zhang He ang kanyang squadmate na si Lin Pingfang, na nagbuwis ng buhay sa laban. Sa galit, sinabi ni Zhang He na walang katotohanan ang sinasabi ni Minghi. Iginiit niyang siya mismo ang nakapatay ng 4 na calamities sa laban sa Changliang River at wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Lin Pingfang, dahil inambush ito ng isang calamity sa ilog. Ngunit sinabi ni Minghi na napatay si Lin Pingfang dahil hindi isinulat ni Zhang He sa kanyang ulat na may mga calamities pang nagkukubli sa ilog. Dumipensa si Zhang He, sinabing normal lang na may mangyaring sakuna sa labanan, at hindi dapat ikagulat yon dahil bahagi yon ng pagiging isang Dragon Tooth Warrior.
Bagamat inamin ni Ming-Hee na may punto si Zhang Ho, naniniwala pa rin siyang nagkamali ito sa laban sa Changliang River. Sinabi ni Ming-Hee kay Zhang Ho na kung hindi siya nagmadaling kumita ng merits, at sumugod agad sa Changliang River nang hindi muna inanalisa ang sitwasyon, hindi sana namatay si Lin Pingfang. Habang nagsasalita, dinurog ni Ming-Hee ang hawak niyang isomorphic crystal. Sinipsip niya ang kakayahan nito, at ginamit ang kanyang Absolute Zero Frost. Nang biglang igalaw ni Ming-Hee ang kanyang kamao, mabilis na bumuo ng mga yelong sibat na gumapang patungo kay Zhang Ho. Galit na inutusan ni Zhang Ho si Ming-Hee na manahimik. Ipinahayag niyang walang paraan para matalo siya, at sa Dragon Tooth Organization, ang lakas lamang ang tunay na mahalaga. Ngunit bago pa siya makaganti ng atake, napansin niyang nagyelo na pala ang kanyang mga paa. Sa sandaling yun, sumang-ayon si Ming-Hee sa sinabi ni Zhang Ho. Pinatigil niya ang pag-usad ng mga yelong sibat bago pa ito tumusok kay Zhang Ho. Iginiit ni Ming-Hee na tama si Zhang Ho, sa Dragon Tooth Organization, tanging lakas nga lang ang mahalaga. Ipinahayag ni Ming-Hee ang pagkatalo ni Zhang Ho, ngunit hindi umimik si Zhang Ho. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Ming-Hee, tila hindi matanggap na natalo siya sa kamay ng isang Heaven Flare rank lamang. Hindi makapaniwala ang dating mga miyembro ng Dragon Tooth Organization na natalo si Zhang Ho. Sa kabilang banda, hindi maitago ng mga estudyante mula sa Nando Academy ang kanilang tuwa matapos masaksihan kung paano tinalo ni Ming-Hee si Zhang Ho. Sa sobrang saya ni Fingling, hindi niya napigilan ang sarili at napatalon sa tuwa. Napakaibang kilos ito para kay Fingling kaya't nagulat ang ibang estudyante ng Nando Academy nang makita siyang ganoon. Samantala, tahimik lamang na nakatingin si Ming-Hee kay Zhang Ho habang unti-unting natutunaw ang yelong bomb alot sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Zhang Ho. Sinabi niya kay Ming-Hee na sinadya niya sigurong pukawin ang kanyang emosyon gamit ang mga salitang iyon. Tugon naman ni Ming-Hee, tama ang hinala ni Zhang Ho. Ipinaliwanag niya na sa normal na laban, kahit pa kayang pigilan ng kanyang Red Sovereign Supreme Realm ang Sonic Tiger Punch ni Zhang Ho, hindi pa rin magiging madali para sa kanya ang manalo. Ipinunto ni Ming-Hee na nabulag si Zhang Ho sa kanyang labis na pagnanais na manalo. Sinabi niyang sa halip na gumamit lamang ng kanyang pinakamalakas na Sonic Tiger Punch, maaari siyang lumipat sa ibang pamamaraan. Habang nakikinig si Zhang Ho, unti-unting dumilim ang kanyang mukha. Dugtong pa ni Ming-Hee na hindi naman siya kailangang maging pinuno ng Dragon Tooth Organization. Handa siyang magbigay daan kung tunay na may kakayahan si Zhang Ho na pangunahan ang grupo sa kanilang misyon. Diretsahang tinanong ni Ming-Hee si Zhang Ho kung kaya ba niyang gawin ito. Ipinaalala niya na kailangang mapuksa nila ang lahat ng parasitic demon sa Nando City sa loob lamang ng 4 na araw. Hindi makapaniwala si Zhang Ho, kaya tinanong niya si Ming-Hee kung talaga bang kaya niyang pangunahan ang Dragon Tooth Organization at maisakatuparan ang misyon. Sa kumpiyansang sagot ni Ming-Hee, kaya niya. Sa katunayan, hindi pa nila kakailanganin ang 4 na araw upang matapos ito. Biglang napangiti si Zhang Ho, saka siya napahalakhak na parang nakarinig ng biro. Aniya, sa tingin niya ay si Ming-Hee ang nagmamadaling gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Dahil sa laki ng Nando City at sa pagkalat ng mga parasitic demon, hindi siya naniniwalang posible itong matapos sa loob lang ng 4 na araw. Maging ang mga bagong recruit ay nagduda sa sinabi ni Ming-Hee, iniisip nila kung may binabalak nga ba siya. Sa sandaling yun, nagpaliwanag si Ming-Hee, aniya, kung talagang kalat-kalat ang mga parasitic demon, hindi niya kayang tapusin ito sa loob ng 4 na araw. Ngunit kung may koneksyon ng mga parasitic demon sa isa't isa, ibang usapan na yon. Naguluhan si Zhang Ho. Tinanong niya si Ming-Hee kung paano posible ang ganoong bagay. Ipinaliwanag ni Ming-Hee na bago ang insidente sa nuclear power plant, kagaya ng lahat, inakala rin niyang magkakahiwalay ang mga parasitic demon. Ngunit dapat ay napagtanto na nilang lahat ng insidente sa nuclear power plant ay isang organisadong krimen na isinagawa ng isang grupo ng mga kriminal. Kung ito ay isang planadong operasyon, dapat ay may koneksyon ang mga parasitic demon. Ipinahayag ni Ming-Hee na, tulad ng isang intelligence network, dapat ay mayroon silang isang convergence point. Sumang-ayon ang ilan mula sa superhuman troops, isa sa kanila ang nagbigay ng pahayag, kung kaya ng mga parasitic demon na kumilos bilang isang grupo, ibig sabihin, mayroong koneksyon sa pagitan nila. Sa parehong pagkakataon,
Napuno ng pagmamalaki sina Luolin at ang mga estudyante ng Nando Academy, naniniwala silang walang dudang tama si Minghee. Tiniyak ni Minghee sa lahat na kung matutukoy nila ang converging point ng koneksyon sa pagitan ng mga parasitic demon, na siyang naging pansamantalang pinuno ng natitirang mga parasitic demon sa Nando City, wala nang mapagtatagwan ang mga ito. Isang dating miyembro ng Dragon Tooth Organization ang nagtanong kay Minghee kung paano nila mahahanap ang pansamantalang pinuno ng mga parasitic demon. Ipinaliwanag ni Minghee na magsisimula sila sa pagsusuri ng mga parasitic demon na lumahok sa operasyon sa planta ng nuclear. Naniniwala siyang makakahanap sila ng mga bakas kung pag-aaralan nila ang mga peking pagkakakilanlan ng mga parasitic demon na iyon. Sumang-ayon ang isa sa mga dating miyembro ng Dragon Tooth Organization. Aniya, kung talagang kasali ang mga parasitic demon sa operasyong iyon, hindi nila maitatago ang lahat ng bakas na iniwan nila. Samantala, napansin nilang tahimik si Zhang Ho. Hindi ito mukhang kumbinsido sa plano ni Minghee. Dahil dito, sinubukan siyang kumbansihin ng ibang miyembro, sinasabing may punto si Minghee at sulit itong subukan. Bigla na lang pinukpok ni Zhang Ho ang sahig gamit ang isang malakas na suntok. Nanlaki ang mga mata ng mga nakapaligid sa kanya sa gulat. Sa kanilang pagkabigla, inamin ni Zhang Ho na natalo siya. Matapos sabihin niya kay Minghee na susundin niya ang kanyang mga utos, binalaan niya ito na hindi niya palalampasan ang anumang pagkakamali sa mga desisyon nito. Kumpiyansang ngumiti si Minghee. Tiniyak niya kay Zhang Ho na kung mali ang kanyang mga desisyon, malaya siyang gawin ang gusto niya. Dahil natapos na ang isyu kay Zhang Ho, lumapit si Luolin kay Minghee at hiniling na agad nitong ipamahagi ang mga gawain para sa operasyon.